Mainit, mausok, traffic. Iyan ang kadalasang sitwasyon sa mga pangunahing kalsada, kagaya na lamang ng kalsadang ito kung saan nagtatakbo ang daang Harry Link Road at Aguinaldo Highway. Berde, senyas na maaari nang tumuloy ang mga sasakyan. Pula naman kapag kailangan ng tumigil ang mga ito. Pagbibigay daan sa mga nasa kabilang kalsada. Ngunit para sa isang takatak vendor, hudyat naman ito ng pakikipagsapalaran sa pagtitinda. Kung ikaw ay isang commuter, siguradong pamilyar ka na sa mga naglalako ng tubig, chichirya at basahan. Akay-akay ang mumunting kahon na kadalasang sisidla ng yosi. Ang tawag sa kanila, mga takatak vendor. Ngunit bakit nga ba ito ang bansag sa kanila? Ayon sa QWERTY Attorney, isang editorial website, takatak ang tawag sa mga nagtitinda ng sigarilyo o candy sa kalsada tanga ng isang kahon na kadalasan ay nakasukbit sa kanilang balikat. Tinagurian silang takatak dahil sa partikular na tunog na ginagawa nila para kunin ang atensyon ng mga tao sa pamamagitan ng pagbukas at pagsara ng isang bahagi ng kanilang kahon ng sigarilyo. Maituturing ang industriya ng takatak bilang bahagi ng pang-araw-araw na hanap buhay sa Pilipinas. Ito ay naglalarawan ng karanasan ng mga sidewalk vendors na nagtitinda ng iba't ibang produkto sa bangketa o gilid ng daan. Kasama sa mga uri ng street vendors ang mga nagtitinda ng prutas at gulay, DVD, sapatos, kagamitan sa bahay, candied sigarilyo, dyaryo, damit at iba pa. Matatagpuan sila sa mga matataong lugar tulad ng commercial centers, terminal ng bus at jeep, paligid ng palengke, overpass at footbridge at malapit sa mga paaralan. Ang maglako ay hindi biro. Maghapong nakatayo, hindi naman nakaupo, hindi naman nakatakbo. Ika nga sa children's song, magtanim ay hindi biro. Gayon din sa paglalako. Hindi biro ang lakas na iyong kailangan para makatagal sa ganitong urban na lugar. Ngunit sinong mag-aakala ng isang 60 anyos ay kaya pang makipagsabay? Mesias. Pwede po kayong tawaging Tatay Mesias. No. So, ilang taon na po kayo? Mga 78 na po. 78? Matanda na po pala kayo. Senior na ako. Dati naglalako lang ako. Magsalawag. Wala man doon. Hindi napunta ako dito. Nung nakita ko nga medyo okay. Sa Radyak Mainitan. Dito na ako. Mas maganda po ba ang kitaan dito sa pwestong to? Yung maganda-ganda naman. Huwag lang masita. Nakita ako. Wala. Kailan po kayo nag-umpisang magtinda dito sa ilalim ng flyover? Nung pandemic, dito ako nagpabilit eh. Nagpabilit eh. Kaya nahirap ako dati. Kasi yung pandemic, kaya may breakfast ka bago ko makalabas ng bahay. Kaya may mga barangay na ano. Oo. Pinilit ko dahil misis ko kasi nag-iwintilog sa kamon. Tapos ako pa. Pero kami, wala man kami ginagahan. Wala man kami ayuda. Yung ginawa ko, pinilit ko talaga. Wala talaga. Eh, iniyaga naman ako hanggang sige-sige lang. Di man makatakbo, sumisipol man ang hingal, si tatay walang tigil sa paglalako. Dito sa bayan ng Imo sa Cavite, sa ilalim ng Open Canal Flyover, nakilala ng aming team ang isang takatak vendor. Ito, saklay ko to, tapos inuwi ko tubig. Kaya lang ngayon kasi bago lang akong gumaling, sakit yung dito ko. Nangangalay. Oo talaga naman, kaya magpumarga ako ng mga 5 o 6
Parang di kaya. Balik-balik kasi, mahirap po balik-balik. Sa ticket mo Dito, saka ito pa. Ay, iabot pa. Kaya nahirapan ako minsan. Umaga pa lamang ay abala na sa paghahanda ng kanyang paninda si Tatay Mesias. Tanga ng tricycle na nagsisilbing service ng kanyang mga paninda, alas 11 ng umaga nang dumating si Tatay Mesias sa araw-araw niyang pwesto rito sa ilalim ng open canal flyover. Agad siyang naging abala sa paglalatag at pagsasalansan ng kanyang mga paninda. Mayroong basahan, candy, fish crackers at yusi. Maya-maya pa ay kinuha niya na rin ang ilang panindang iaalok niya sa mga sasakyang tumitigil sa kahabaan ng Daang Hari Road. Kamusta po yung mga karanasan nyo dito bilang vendor po? May mga experience po ba kayo hindi nyo malilimutan sa 5 years po na pagtitinda nyo dito sa ilalim ng bayan? Okay naman ito. Basta mag-ingat ka lang, pero dasal ka lang. Kasi habang nagdala ko, kakailangan. Ano ko kasi, dito minsan, karamihan. Wala ng preno. Dito nga, may sumadsa dito. Dito. Sumampa dito, pero malayo ako, doon ako. Hindi po natamaan. Hindi, wala. Hindi po ba kayo umaakyat sa mga bus, sa mga jeep? Talaga dito lang ang pwesto nyo? Dito lang talaga. Ayaw ko doon, kasi sobrang init. Doon kakayanin yung init. Dito kasi, makakasilong ko talaga. Dito kita mo. Hapon pa mainit yan. Ginawa ko, pag mainit na, nalak ko pa rin, pero pahinga. Lamang ang pahinga. Kahit hindi ko maglako, maano naman, kahit nakaupo ka, may bumibili naman. Sa akin naman, kahit may dadap naman ng 17, kaya ko ng pangalabuhay. Kaya ko ba? Ang inspiration ko talaga ko, sana maka-survive ako sa asawa ko, magsama kaming matagal. Mababa naag sa mukha ni Tatay na may katandaan na siya at dapat ay retirado na sa pagtatrabaho, ngunit patuloy pa ring naghahanap buhay. Hindi na siya ganon kabilis maglakad, ngunit patuloy na nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Peligroso at lubak-lubak ang daan ng tinatahak ni Tatay sa pag-aalok ng kanyang paninda sa bawat sasakyang dumadaan. Sa aking karanasan sa pagtitinda sa kalsada, aaminin ko na sa loob pa lang ng 1 oras, hindi biro ang tinamukong paltos at hapdi ng balat sa pabalik-balik na lakad sa ilalim ng tirik na araw. Matapos ang mahigit 1 oras na pagtitinda natin, pag-aalok-alok sa mga sasakyan, sa 45 piraso na basahan nakabenta tayo ng marami-rami din kasi 12 na lang natira sa tinitinda natin at kumita tayo ng 20 pesos. Tiis, kaya ko nung baga ko pa. kaya ko pa. Silita na kami ng barangay dito eh. Barangay. Bawal talaga dito. Bawal talaga. Dito ka lang muna. Huwag ka munang i-display yung mga paninda mo para hindi makita ng barangay. O tumatagal naman, hindi naman. Dito kasi makilala ako. Kilala ko sila. Di wala talagang mga kilala mo ng tao. Wala. Wala man.
Ulapin pa nila, konti lang kita. Ay, ang talagang pagtititignan, malaking bagay. Dahil dito, sa araw-araw, makabawi ka, makabangon ka. Ay, kung walang paninda, wala. Saan ka kukuha ng paggastos sa araw-araw? Paano may kita mo? Oo, mayroon talaga. Well, sino ba magtsatsaga ng tinda kung walang kita? Kailangan kumikita ka, ang gastos lang araw-araw. Parte na ng araw-araw na buhay ng mga sidewalk vendor ang pakikipagpatintero hindi lamang sa mga sasakyan, kundi pati sa mga nagpapatupad ng mga ordinansang nagbabawal sa kanilang pagtitinda sa gitna ng kalsada. Na hindi naman sana problema kung may mga karampatang aksyon lamang ang gobyerno na ang sentro ay hindi lamang sa clearing operations, kundi nagbibigay daan sa mga taong ang hanap buhay ay nasa kalsada. Sa lungsod ng Imus, mahigpit na ipinagbabawal ang paharang-harang at pagparada sa mga pampublikong daanan. Ayon sa aming panayam sa Sekretaryang Pangbarangay ng Anabu Tudi, barangay na nakakasakop sa pwesto ni Tatay sa ilalim ng Open Canal Flyover, kinikilala nila ang City Ordinance No. 05-195 taong 2022 o ang Revised Road Clearing Ordinance of the City bilang isang ordinansang layunin ay mapaigting at mapanatili ang kaayusan at maluwag na trapiko sa bawat pampublikong daanan. Ngunit sa kabila nito, may mga insidente pa rin na may naaktuhang lumalabag. Kabilang narito ang mga ilegal na nakaparada sa gilid ng kalsada at mga sidewalk vendors. At ang sino mang lalabag sa ordinansang ito ay magbabayad ng karampatang multa. Personal naming sinadya ang tanggapan ng Barangay Anabu Tudi, Imus, Cavite upang tanungin ang mga kasalukuyang proyekto at ordinansa para sa mga street vendors. My name is Gilbert Marcilia, Barangay Secretary. So, dito po sa barangay ito, may mga kasalukuyang ordinansa po ba or regulation para po sa pamamahala sa mga nagtitinda sa barangay pa po, para po dito sa barangay. Actually, sa munisipyo kasi inaano yan. Ang munisipyo nagbibigay ng ordinance. Pero wala silang pinapayagan. Lugar na dapat talagang pinagtitindahan nila. Meron sa palengke pero sa sidewalk wala. Sa palengke po ng Imus or meron din po dito? Dito sa Coastal. Coastal Wet Mart, Dry Mart. Ano po yung proseso or yung mga babayaran para po makakuha ng permit or lisensya po para makapagtinda? Barangay endorsement tapos business permit sa munisipyo. Sa munisipyo po po. Kung papayagan sila. Ano pong mangyayari kapag po kunwari may nahuling nagtitinda sa bangketa po, tapos nag-ooperate po, wala nang permit, ganun. Ano pong gagawin? Kinukumpis ka ng munisipyo. Sa Lahat. munisipyo din po. Hindi na po nababalik. Hindi na po nilang makuha. Hindi ko sure kung nakukuha nila. Kasi parang ang ginawa kasi nila parang yung sa Manila. Di ba sa Manila, alam niyo ba yun sa Manila? Yung mga sidewalk doon, pag hinuhuli, sinasakay, Ano po, meron po bang mga resources na available para po matulungan yung mga nagtitinda sa bangketa po? Para maintindihan po nila yung mga regulation na pinapatupad po. Pwede na, kung mabibigyan sila ng area na pwede sila magtinda. Yun ang Maganda mahal. po. Ayun ang magandang may tutulong. Ng barangay. Ng barangay. Pamilyar na ang ilan sa atin sa mga eksena ng clearing operations. Madalas natin mapanood sa telebisyon ang mga habulan, matikabong bakbakan at malateleseryeng agawan sa pagitan ng mga law enforcer at mga sidewalk vendors.
katunayan, may mga karapatan din naman ang mga nagtitinda sa bangketa sa kanilang ari-arian. Batay sa Vendor Rights Philippines ng Respicio and Company, narito ang ilang mga mahalagang karapatan ng mga street vendors sa Pilipinas alinsunod sa The Local Government Code. Una, paggalang sa karapatan. Lahat ng mamamayan kabilang ang mga nagtitinda sa bangketa ay may karapatan sa makatarungan at disenteng pagtrato mula sa lokal na mga opisyal. Pangalawa, pribadong ari-arian. Ang mga street vendors ay may karapatan sa pribadong ari-arian kabilang ang kanilang paninda na kinikilala at pinoprotektahan ng batas. Pangatlo, pantay na patakaran. Ang barangay officials ay inaasahan na itaguyod ang katarungan at pantay-pantay na patakaran sa pagpapatupad ng lokal na ordinansa. Pang-apat, proteksyon laban sa diskriminasyon. Discriminatory practices tulad ng panguusig o pagpigil sa kanilang pagtitinda ay maaaring ipaglaban sa pamamagitan ng administratibo at legal na proseso. Panglima, documentation at pagsusumite ng reklamo. Mahalaga ang pagdokumento ng mga insidente ng panguusig o diskriminasyon kasama ang petsa, oras at mga saksi. Maaari ring mag-file ng opisyal na reklamo sa sangguniang barangay. Pang-anim, suporta mula sa komunidad. Maaaring humingi ng suporta mula sa ibang vendors o miyembro ng komunidad na maaaring nagkaroon ng parehong issue. Pang-pito, paggamit ng legal na proseso. Kung ang reklamo ay hindi nare-resolba sa barangay level, maaaring itaas ito sa mas mataas na antas ng pamahalaan tulad ng munisipyo o lungsod. At pang-walo, legal na payo. Maaaring magtanong o humingi ng tulong mula sa abogado o organisasyong nagbibigay ng legal na asistensya upang maunawaan ang kanilang mga karapatan at mga opsyon. Ang Respicio and Company Law Firm ay maaaring magsilbing katuwang sa mga legal na aspeto ng usapang ito, tulad ng pagtataguyod ng reklamo at representasyon sa anumang kinakailangang legal na proseso. Mahalaga ring tandaan na ang impormasyon na ito ay para sa pagbibigay impormasyon lamang at hindi dapat ituring na legal na payo. Sa mga pangangailangan ng mas detalyadong legal na impormasyon, mainam na kumonsulta sa isang kwalipikadong abogado. Best naman maituring ng mga law enforcer ang mga nagtitinda sa bangketa. Paalisin mo ngayon, bukas, babalik rin. Ngunit para sa mga motorista, traffic enforcer at mga tulad kong commuter, biyaya ang mga katulad nila. Saan ka nga naman makakakita? Kung ikaw ay magutom at mauhaw sa gitna ng kalsada, abot kamay ang tubig at chichirya. So, gaano katagal na po kayong traffic enforcer? Nagsimula ako ng 2008 sa provincial, sa CTM pa. Tapos ngayon, RST na. Dito po sa lugar na to, sa Pasanoy. Sa district is 2023. So, naabutan mo po yung pag-umpisa na natin ng komunidad. No, pandemic pa lang yan, nakikita ko na rito eh. So, gaano katagal nyo na pong kilala si tatay? Simula ng pandemic? Siguro nakikita ko yan si tatay 2020. Andito na yan, minsan wala pa siyang pwesto. Andito na yan. Tapos hanggang sa nagkaroon siya ng pwesto dyan. Yun. Hinahayaan naman namin kasi siyempre wala namang ibang pagkakita. Bakit po hindi nyo po siya sinisip? Kasi wala namang kaming access sa kanila ang meron dyan. Yung sa city. Sila lang yung mag-aano. Pero kasi siyempre wala rin siyang hanap buhay na iba. Pinapayagan na rin na. Hindi po ba siya nakakaabala dito? Hindi naman, kasi kung nakakaabala naman, pinaano namin yung sasakyan, tricycle niya. Pinilalagay namin sa tamang para hindi siya makaabala. Ba sa inyo kahit paano yung pagtitinda po ni tatay dito? Oo, malaking bagay kasi kaysa bumili pa kami doon sa kabila, andito meron siyang tinda. Kami sa tatay, minsan nandito, yung misa kasi U-turn to,
minsan natutulungan kami kasi minsan dito kami nakapokus. Minsan ni-stop niya rin yung para yung sa U-turn slot. Natulong din siya minsan sa amin dito. Oo. Pero trabaho namin yun. Pero siyempre, nakikita namin, ni-stop niya kasi minsan nakikita niya na naharangan yung U-turn slot. Paano niyo po nakikita yung pagtitinda ng tatay niyo? Nakaka-inspire po. Oo, minsan awa nga kami. Minsan walang tindero dyan, may nabili. Minsan doon siya nagtitinda ng mga tubig, yung sigarilyo. Oo, umalis siya sa pwesto niya para makapakabenta lang siya ng parinda niya. Eh, minsan may nabili dyan, sinasabi namin, tayo nyo lang kasi nagtitinda roon. At babalik naman yun dyan. Kapag po kayo na kaya sa ganitong mga lugar, kaya po niya sa ilalim ng flyover. Para sa amin, okay lang kasi mo meron tayong sinusunod na batas. Bawat munisipyo, meron kasing ano yan, ordinansa na talagang bawal magtinda sa kalye. Pero sa amin, no, para sa amin, okay lang naman. Pero siyempre, pagdating sa batas, wala ko kami magawa dyan kasi siyempre, sila ho yung ano sila ho yung may ordinansa po sa city. Susunod lang po. Susunod lang po. Ano po, ilang traffic enforcer po, ano po ang panawagan nyo sa mga nagtitinda po, lalo na po yung sa mga umaakit sa mga bus or yung sumisingit sa traffic. Ano, banta po ba sa kaligtasan nila yung mga palakit po sa mga bus? Oo, kasi siyempre minsan po andun yung aksidente. Katulad minsan natakbo pa yung mga sasakyan o bus, nagtitinda sila, minsan mahulog sila. Sana, hintayin nila kung sila payagan umakyat sa bus, okay lang. Pero minsan meron ding pinagbabawal ang mga policy ng mga sasakyan. Bawal sila umakyat, bawal magtenda ng ano. Pero siyempre, hanap buhay yun eh. Yun lang yung kaya nilang gampanan para mabuhay yung pamilya nila. Sa pagmulat pa lamang ng mga mata hanggang sa muling pagpikit ng mga ito, kalansing ng barya, maingay na kalsada, at mga ngiti ng bawat nakasalamuha, ang tanging natitira kay tatay sa pagtatapos ng kanyang araw. At sa kanyang pag-uwi, naghihintay ang kanyang asawa. Kaya nahirapan ako minsan. Ay, ang lamang sa akin pahinga. Upo, gano'n. Kasi kapag hindi ko papahinga, wala. Nagiging sakitin po ba kayo kasi dito kayo nagtitinda sa tabi ng kalsada? Ha? Wala kong bariya, wala. Nagiging sakitin po kayo dito kayo sa tabi ng kalsada nagtitinda Oo. sa puso. Yan. Wala akong sakit sa puso. Ang ano ko lang, ang sakit ko lang talaga, ulcer. Tapos, sabi nila, uric niya ako, high blood pa. High blood. Operado nga ako, Operado ako. Ano? Saan po yan? Sa Bitoka. Bitoka. Na-operahan. Putol. Kasi nagbara yung Bitoka. Naigi naman, tinulungan ako ng mga ng Sa gobyerno po, nakakuha kayo ng hindi, yung kaibigan ko tumulong sa akin, kung wala, patay siguro ko. Kasi wala akong kayang wala akong kayang ito sa eksakto araw-araw lang pagkain na. Ay, lalo na yung pandemic mo. Grabe ba?
Naglulugaw na lang kami. Makasurvive lang po. Oo. Sa pagtitinda niyo po dito, ano po schedule? Araw-araw po ba kayo? Araw-araw talaga, di na ako tumitigil. Dahil ang ano namin, ang gastos ng asawa ko, sa maintenance siya, kasi grabe yung sakit ng asawa ko. Eh kung yung pabaya ko sa kanya, lalong medyo ano, mahirapan siya kami araw-araw. Kaya nga, minsan nga, ako, inamin ko talaga, minsan nakahiram kami ng 5-6 dahil pag halimbawa, gipig nagkabit kami, hiram talaga kami. Ano, araw-araw mo, hulugan mo yun. Mahirap talaga. Magkano po ang pinupunan niyo sa Minsan, hiram kami isang 3,000, 5,000. Pinapikot namin. Kasi ito, ang puhunan nito, 50. Dito naman, 40. Ngayon, kung hindi mabili naman, may tubo ka dito. Tubo. Saan niyo po itong inaangkat yung mga Yung nagtatahi diyan, nagtatahi, doon namin bumibili sa nagtatahi. Kasi mayroon tagatahi doon sa Victoria, sa area C. Doon tinatahi yan. Ayun, kukuha ka ng mga 10 o kaya 20. Salamat na kung maubos yan. Idagdag pa sa kita sa mga sigarilyo. Okay na. Wala nang makakita na. Kunti. Okay naman. Araw-araw naka-survive. mga anong oras po kayo nagpupunta dito para matulog? Sa oras po kayo nag-wait? Sa totoo lang, alas 8, tapos alas 11 akong, alas 10:30, alas 11 ako umuwi kaya. Alas 11 po na gabi. Oo. Ako lang mag-isa dito na eh. Halos wala na tao bago ko uuwi na eh. Ano. Kaya pagdating sa bahay, bagsak ako, diretso. Pagod. Mas araw-araw pa po. Oo. Wala po kayo masyadong mahina. Wala. Kaya nagkasakit ako. Hirap din. Malabo pa mata ko. Ay. Oo. Wala po kayong nakukuhang pension galing sa nagdadrive. Wala eh. Kasi palipat-lipat din ako dati. Hindi man ano. Mali ako dati, wala akong hinuhulugang mga dapat meron kong hinuhulugan, wala eh. Ano po? Ano yung mga oras or araw na malakas yung petro? Pagka gagaya na ng mga bukas, pizza 15, doon, malakas na ang 15 po. 15 o kaya 16, ganyan. Kasi sildo. Pero kung ibang araw, ako, ginuho ko, hirap na hirap. Mahirap na mahirap. Ano po? Kada araw, magkano kinikita sa masapat naman? Kung masapat sa, sa tawag yun, yung mga kailangan sa bahay. Pero talagang talaga, kulang talaga. Ngayon, may 5-6 pa kami. Kinuha namin. Kailangan hulugan mo, magagalit yun. Ayaw kong Anong utang po sa kayo? 5,000 lang kasi 5,000 lang. Pinupunan namin yun. Sa lending yun. Ngayon, pag natapos yun, sabi ko sa asawa ko, hindi na tayo kukuha. Diba? Kasi lalong-lalo ngayon, January, wala, tapos sa Pasko, mahina na ngayon ang negosyo. Wala, hina na ngayon. Yung Pasko po, kahit pa paano malakas po. Oo. Hindi ko na rin masisisi si tatay kung bakit sa kanyang edad pinipili niya pa rin maghanap buhay. Wala na nga naman silang ibang maaasahan mag-asawa kung hindi ang isa't isa. Alam mo
pa kami dito. Calbayog City. Ito naman Dumaguete City. Bale, ilan po ang anak po ninyo? Bali, 4. May pamilya na yung 3. Maynila po kami dati. Maynila, Binondo. Nasa Binondo lahat sila. Bakit po sa district nyo naisip magtinda po ng mga paninda nyo po? Samantalang malayo po yun sa pinakatirahan nyo po. Kasi doon lang yung pwede magtinda siya eh. Wala kasi iba maanuhan siya. Tindahan ko dito. Ano po yung dati nyong trabaho? Sa Manila ako, driver ko sa mga nandas. Saan po kayo namimili kayo ng mga pamilya niyo? Mga paninda? Oo po. Dito lang sa mga... Dito lang din po. May mga grocery naman itong maliliit. Dito na ako. Kaysa malayo ba? Ano po yung message nyo po kay tatay? Naawa nga rin ako sa kanya kasi yan, nakapagdaan na. Payat-payat pa. Eh wala naman din ako magawa kasi yan lang talaga hanap buhay namin doon inasahan. Ikaw tayo, ano yung tayo? Sabi mo kay nanay bilang supportive na asawa. Sa akin naman, sana naman. Tuloy-tuloy yung paggagaling niya sa ano kasi may maintenance siyang gamot. Tuloy-tuloy lang ano niya sa katawan niya. Para nang maayos yung katawan niya. Para hindi ka man nagkakaroon ng problema. Opo. Kasi yung maintenance niya ng gamot niya. Araw-araw. High blood kasi ito. Naiisip niyo po ba yung sarili niyong nakaka-inspire sa ibang tao kasi sa edad niyo po nagtatrabaho pa rin? Dami yung nagsabi sa akin yan na tay bakit hindi ayaw mo tumigil dyan? Hindi na kaya ang pamukhaan mo. Tawan, nago. Bakit hindi kaya? Kaya ko ba? Kaya ko ba nga magmotor? Sabi ko, yung motor kaya ko ba? Alay, inamin ko talaga, medyo malabo sa mata ko. Wala, bibili ka naman ng salamin, sobrang mahal naman yung may... Pero malakas pa pong pandilig yun. Hindi naman ako... Hindi naman sira yung ano ko, yung... Wala akong sira sa ano, wala. Sa ano, pero pagkalabo lang mata ko. Pero kaya, di ako nagsasalamin, pero kaya ko ba makita niya? Sa tingin niyo po, anong meron sa industriya nitong nagtataka-takat? Bakit tinatangkilik pa rin kayo ng mga tao? Titignan niyo po. Ano sa yung mga tao kasi nakakita sa akin, bibili na naman ako. Tapos, suki ko na rin. Suki ko na rin yung bibili. Suki ko na. Diba? May isang babae ko dito, si Mau. Suki ko, sigarilyo, kaya soft drinks. Ayun. Maano ito kayong soft drinks, yung ano, pag may kasama siya, yun. Mga suki-suki ako. Importante suki. Masasabi niyo po bang yung pagtataka-takot nawawala? Unti-unti na pong nauubos or nawawala yung mga nagtitinda. Takatak yung mga ganyan po. Yung naglalako. Masasabi niyo po bang nawawala? Kasi yung iba naman kasi mga hinuhuli. Ito. Kaya naisip ko rin, kung ako naman talagang hulihin na nila, makikiusap naman ako nga, baka pwede naman siguro. Kasi yun lang nasahan ko. Oo. Ngayon, kung talagang hulihin mo ako, parang pinapatay ng buhay namin. Oo, mahirap. Sa dami ng hirap po na kinakaharap niyo sa pagtitinda po, may mga panawagan po pa kayo sa mga gumagawa ng batas sa lokal na government. May panawagan po pa kayo sa kanila para proteksyonan po kayong mga bento, mga nagtitinda sa kalsada. Sana naman matulungan ako sa gobyerno nga
maano na ako, matulungan ako sa kalagayan namin ngayon. At matulungan ako siguro sa gobyerno. Mari, pag sinabi niya nga, ay huwag ka na magtinda, may edad ka na. Ay, malaking pasalamat ko. Ay gusto ko talaga sana ang pahinga na sarili ko. Kasi pagod na talaga ko araw-araw. Pero okay lang naman, hanggang kaya ko ba. Pero kung mayroon man lang gobyernong tumulong sa akin, maraming salamat talaga. Sa mga susunod na taon, napaisip ako kung hanggang kailan ang kalakasan na ito ni tatay. Makikita ko pa kaya siya sa ilalim ng flyover? O sana, nasa mas mabuti na siyang kalagayan. Malayo sa usok, hindi na bilad sa initan, hindi na sa gilid ng kalsada. Naisip ko rin, kung ako naman talagang hulihin na nila, may kiusap naman ako nga, baka pwede naman siguro. Kasi yun lang inasahan ko. Ngayon, kung talagang hulihin mo ako, parang pinapatay ng buhay namin. Sa tingin niyo po ba, dapat na mabigyan kayo ng mas maayos na pwesto po sa pagtitinda? Nice, mas mabuti pa nga yun, ma'am. Mas gusto ko pa yung gano'n, yung bigyan ng pisto maganda. Mas gusto ko pa yun. Kaysa ganito nga, ma'am, mabubulabog kami minsan. Kagaya ng barangay. Hindi ko pa nga alam kasi bago lang barangay dito. Halimbawa, mag-clearing. Mahuhuli ka talaga yan, ganyan. Tapos biglang maghigpit. Saan ka na ngayon? Wala. Sa ngayon naman, wala na problema. Hindi naman na kami sinisita. Basta tuloy-tuloy lang namin. May titinda. Ano pong mabibigay niyo payo sa mga taong nais magsimula po magtinda or maging side operator o Ang payo ko lang sa mga ibang vendors. Pag ano lang sila, magpatuloy lang sila sa pagtitinda nila. Tapos yung, kasi marangal naman ito ang anak buhay namin, hindi naman ano to yung tawag yun, yung mga illegal na ano, ito, wag lang marangal to. yung takatak po, yan pong pagtitinda niyo kung pwede niyo pong ilarawag sa isang salita. Kunwari po marangal. Ha? Kunwari po marangal. Ay ito, sa totoo lang, itong kahon natin, pinaglalaban namin to. Kasi, ito, marangal ng hanap buhay ito, di ba? Ito, kahit konti lang kita namin, basta kasama namin sa araw-araw, mahal namin ito. Yan lang. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang hanap buhay. Ang mahalaga, ito ay marangal at nagsisilbing inspirasyon sa iba. Ako si Irene Monterola, tatakbo sa gitna ng tirik na araw, susuungin ng maruming usok ng mga sasakyan, mailahad lamang ang realidad. Sa ngalan ng Cinema 11, ito ang Jorn Quest.